Hello, mabilisang shoutout na lang tayo mga kababayan, no? Ang tatalakayin kong shoutout ngayon yung sa video ng Bangkay Muling Nabuhay pati yung kagabi. Sa shoutout kay Ma'am Imelda Basquines, hello. Sir Ken Scott, sabi ganun, hi Sir Bungo, may napanood ako sa YouTube. Sa India, yung lalaki 3 days na ata clinically dead pero nabuhay. Sadly namatay pa rin. Nabalita din yun sa mainstream media. Not sure if last year o this year. Tingnan ko nga yun. Sabi gano'n ni Melvin Rabano, face reveal ka na bungo, bungi ka ba bungo? Di nakakatawa. Mga taong to no? Nag-face reveal na ako. Sabi gano'n ni Ma'am Mori, nawalan lang siguro ng tagusan ng hangin dahil sa klaseng pagkahiga ni ate, nakataas medyo ang dibdib at nakatanga pababa ang ulo. Nakatungo pababa ang ulo. At kung 2 hours man bago siya nakabalik, siguro miracle na talaga. Yes, kung 2 hours, mapapatunayan natin 2 hours. Diba? Sabi ganun, Sir B, kinodakan means kinuhaan ng picture at hindi ata nagbuklat, Sir B, pagkakaroon nagmulat. Akala ko buklat. Sabi gano'n ni Ma'am Jen Pern, thanks sa advice mo, bilhan ko sila mama niyan, asthmatic at... yung pulse oximeter, mura lang yun, kailangan talaga yun. Essential, simula nung nagka-COVID, essential na yun katulad nung pang BP Sabi gano'n ni Maggie Main, medyo magulo yung sinabi nung mga interview. Sabi nila, biglang nagbuklat nga daw yung mata. Kaya sila nagulat. Sabi naman nung isang matanda, sure na patay na kasi nakatirik yung mata. Ano ba talaga? May divine intervention. Oo, 2 hours, napakatagal naman nun na wala ka gagawin. If normal na tao, kahit pa yan nahinga, itatakmo pa din siguro yan. Imposible na di mo pipiliti na itakbo sa ospital kasi gusto mo mabuhay yung asawa mo Sabi nga ni Sir Vincent Mabala, hello Lods, there are a lot of near-death and clinically declared dead that came back to life and lived to tell their tale about being in hell or heaven. Return to life spread the truth of the existence. I believe it or not story. Your argument about time frame, let's dig on the Bible when Jesus resurrected Lazarus' body from the dead and this death for 2 days. Do we need to argue more? Aanin ko naman to, sir. Ito, nasagot ko na to si sir pero para sa na lahat. Sabi ganun kasi ni sir dito, marami daw na near death and clinically declared dead that came back to life and live to tell their tale about being in hell. Meron talaga na itong mga to. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, sir, kung yung bang nangyari na yon ay katulad din ba niyan? Kasi kulang-kulang yung data Pwede kasing ganito, sa usaping EJK, di ba? Alam naman natin na meron talagang mga EJK na nangyari. Extrajudicial killings. Kaya lang, yung kiniklaim muna ba na yan, katulad ni Aling Sheila, katulad din ba ng EJK o nakitulad ka lang doon? Hindi naman natin sinasabi dito na meron ba talagang ganyan o wala. Ang pinag-uusapan natin, yung nangyari ba dito kay ate na nabuhay siya, katulad din ba nung istorya ng iba? 'Di ba? Ang example mo pa nga dito yung kay Lazarus Nung nabuhay si Lazarus, 'di ba? Ang tanong, ganun ba talaga? Tsaka ano ba yung proof natin na clinically dead talaga siya? Kasi hindi naman siya dinala sa ospital Kahit yung mismong mga doktor minsan, nagkakamali din na walang kitang pulso. Actually, may nababasa pa nga ako parang technique na mga master ng martial artist na yung pag nag-hibernate sila, yung pahihinain nila na sobrang hina yung, ewan ko kung totoo yun, or lang yun, parang, syempre dahil kung pumaster sila, na pag nag-hibernate daw sila, yung mapapagkamalan silang patay dahil sobrang weak daw ng pulse. Kasi yung pag-check ng pulse kasi,
minsan, kahit hindi mo maano, alam mong meron yan eh. Kasi hindi ka naman machine eh. Madidetect mo yung pulso sa paraan na mararamdaman mo lang siya. Pero sometimes, sa sobrang weak ng pulse, kahit hanapin mo siya, wala talaga. Meron nga, psychologically, akala mo may pulso pero wala na yun. Di ba yung bata din na pinagbibintangan nilang nabuhay, nanilibing din dahil namamaho na, ang kiniklaim ng albularyo, di ba, may pulso pa rin daw. Psychological niya lang yun, na may pulso. Wala na talaga, dead na talaga yung bata. Di ba? Kaya, kung meron mang nangyari niyan, meron naman siguro. 'Di ba? Pero ang tanong kasi, yung istorya ba nun ay totoo? Kahit ako pwede ako magsabi, alam niyo ba dati namatay ako, nabuhay. Kasi kwento lang yun eh, wala naman nagba-back up ng data eh. Okay lang sana kung may na-interview sila, dinala na nila sa ospital, sinabi ng ospital, oo, noong time talaga na yan, dead on arrival na siya. Kung yun ang sinabi nung sa ospital, yun pa, may credibility istorya dahil yun eh, nilalagay nila sa chart yun eh. Nire-record nila sa chart yun kung talagang ganun yung nangyari. Matibay na evidence yung pag na-record sa chart ng pasyente. Kasi kailangan yun sa death certificate para mailagay kung ano yung cause ng pagkamatay. Kaya kailangan talagang masiguro na deads na yun bago mo ideklara na patay talaga siya na nabuhay. Yun din ang argument dito. Si Lazaro nga ilang araw nang patay. Ang bumuhay naman kasunod sir, si Jesus Christ, wala naman tayong question kay Jesus Christ. 'Di ba? Hindi mo agad pwedeng sabihin na pwede mangyari. Anak ng Diyos yun, yung gumawa nun. Well, technically, no? Pagka nagdasal ka, Diyos pa rin naman ang gagawa na buhayin siya. Kaya lang, 'di ba? Parang napaka-weak ng argument na ito na ikumpara mo kay Lazaro yung pagkabuhay niya. Hello, Sir Braille Joban Gamyaw, Ma'am Erlindaw Balakutan. Oy, shout out kay kay Kaning Lamig, yung girlfriend niya daw, si Ma'am Joanne Pesay. Oy, happy birthday. Late na yata ako, one day ago. Belated happy birthday, Ma'am Joanne Pesay, girlfriend daw ni Kaning Lamig. Ba't ibang name yung kinuwento mo sa akin dati na girlfriend mo? Bago ba to? Joke lang! Uy, joke lang ah! Sabi gano'n ni Sir John Victores, nagkaroon si ate ng near-death experience. Nakita rin kaya niya yung maliwanag na lagusan o portal. Di ba may mga nagkikwento may ganyan daw Sabi gano'n ni Love Black Angel, hi po Sir BTV, sarap panoorin ang content mo, dami na to. Sarap, ano po lasa? Corny. Joke lang. Salamat Ma'am Love Black Angel. Sabi ni Sir El Jaco, nag-CR, paalis na ang plane, tensionado na ang kasama. Depende sa CR, kung nasa boarding area na kayo at nag-close na ang boarding, meron ka pang 45 minutes bago lumipad ang plane at merong may iwang agent sa boarding area. Maghahantay sa mga mail late passenger. Hanggat di nagsasara ang pinto ng plane. 45 minutes is too much para sa pag-ihi. Pag nag-door close na matik yung jet bridge, aatras na at ready for pushback na ang plane. Kaya di dapat ma-stress yung kasama or mataranta kung gusto naman. Hindi, ang nilalarawan ko lang sir doon, yung pressure ba? Kasi pag under pressure ka, kahit pa sabihin mong 3 minutes lang yan, sa'yo ang tagal-tagal na nun eh. Yung halimbawa, kahit na hindi sa eroplano kasi naisip ko nung time na yun eh. Kahit na hindi sa eroplano, let's say, halimbawa, malilate kayo sa isang event. Sa, ano bang event yun? Let's say, may meeting ka, or basta something, malilate ka, tapos yung kasama mo, nagbababagal-bagal pa, sandali lang, mag-make up muna ako. Kahit pa sabihin mong
1 minute lang siya nag-makeup, ang tagal-tagal na nun para sa'yo dahil malilate na kayo eh. Doon sa a-attendan mo eh. Yun ang ibig ko sabihin. Baka nung time kasi na quote-unquote walang buhay si ate, ay hindi naman talaga 2 hours yon or 1 hour yung nangyari. Dahil sa sobrang pressure lang nila na naghihintay sila na kung ano mangyayari. Parang kasing ano yun, parang lifetime na para sa'yo yun. Yung ganon. Parang ganito naalala ko na isang example. Nung nasira yung tulay ng Tulyahan sa Valenzuela. Kasi ang ginagawa ko noon, 'di ba nakatira ako sa Valenzuela? Yung Grand Central dati, alam niyo yung North Mall sa LRT station, bilihan ng mga pirated CD dati yun eh. Yung CD na games sa PC. Or 'di ba hindi pa naman uson ang noon eh. Ito kwento ng kuya ko ha. Basta dati noon, bibili ka na CD doon, yung mga games ng PC, DVD, ano pa ba ang binibenta doon, yung mga CD na audio, sa North Mall, Caloocan dati, mga CD ng PlayStation. Ang nakatira ko sa Valenzuela, ay ginagawa yung tulay ng Tulyahan. Bumili ako ng CD sa North Mall, mga siguro mga alauna yon, nandun ako sa monumento. Pauwi na akong Valenzuela. Sira yung tulay. Tain-tain na ako, men. Tain-tain na ako. Ang bagal ng yun ang pinakamatagal na 1 oras sa buong buhay ko. Dahil alam mo yung tain-tai ka na parang tagal naman ito. 'Di ba? Feeling mo ang haba-haba ng oras dahil kasi may hinahabol ka eh. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi naman literal na talagang nagigets yun ang ibig ko sabihin. Dahil ako nun yung tain-tain na ako. Talagang yung pawis ko gamunggo na nakaupo pa rin ako sa jeep. Ayokong gumalaw. Baka mamaya bigla akong majebs. Kaya habang pumipila patuloy doon sa tulyan, kasi isa-isa lang ang lampas eh, kasi bagong gawa yung tulay eh. Ginagawa yung kalahati. 'Di ba? Or minsan nga, sambutan pa yan dati. Pagdating mo sa dulo, maglalakad yung mga tao, sasambutin ng mga jeep na nakaabang din dun sa kabila. Di ba? Nung nakalampas na kami dun sa tulay, Diyos ko, ang bilis na nung takbo ng jeep, tapos sabay baba ako, tricycle ako pa bahay. Aba, talagang yung pintuan ng bahay namin, sinipa ko na eh. Takbo ako sa CR pag upo ko dun sa toilet. Alam mo yung pinakamasarap na tagpo ng buong buhay ko. Anyway, mga kababayan ko, patuloy tayo, no? Hello, Ma'am Emmy. Sabi gano'n ni Sir Walter Navarro, bakit ikaw wala ka niyan? Ano ka, teenager? Believe it or not po, lang ako ngayon. Nasa 21 years old pa lang po ako. Sabi gano'n ni Ma'am Bonnie from FNAF, or anong name ni Ma'am. Hello, Ma'am. Boss, pag ayaw daw na case, totoo kaya possible mabuksan yung third eye? Pag ganyan, ano ba yung nababasa ko ba't iba? Boss, pag ganyan daw na case, totoo kaya possible mabuksan yung third eye niyan? Ayon sa narinig kong kwento. Kadalasan yung may mga third eye daw, nakaranas ng near death, kaya daw bukas yung ganyan nila. Sabi ni Ma'am Cookie, tradisyon na yon, pag hintay tayo ng matagal, sasabihin natin 1 oras na ako naghihintay, kahit totoo 30 minutes or minutes pa lang talaga. Oy, guilty! Pag nag-aabang ka sa date mo, ganyan din, di ba? Halimbawa, pumunta ka doon sa bahay ng ka-date mo, susunduin mo. Sandali lang magbibisa ko, pero 10 oras ka na nandun. Teorya ko lang yan, don't make it serious, may himala naman talaga. I believe naman sa himala, meron naman talaga. Kasi may mga bagay nga na hindi mo ipapaliwanag dito, kaya lang sometimes, need talaga nating suriin. Kasi mahirap naman yung autopaniwala tayo agad. 'Di ba? Mahirap na maging habit 'yon na
pag may nagkwento sa atin ay maniniwala tayo agad. Kahit sa akin, no? Pag may kinwento ako, wag kayong maniniwala agad sa akin. Pwede nyo naman i-double check eh. 'Di ba? Mas maganda 'yon. Kasi matagal ko na sinasabi, 'di ba? Kapag halimbawa, hindi ka naniniwala dun sa nangyayari, no? Hindi ka naniniwala. Pag napatunayan sa yung totoo, hindi nakakahiya 'yun eh. Na totoo pala nung una kasi hindi ako naniniwala eh. Medyo okay pang pakinggan yun. Kesa yung naniwala ka agad, tapos bigla man napatunayan na hindi pala totoo, mas nakakahiya yun. Di ba? Lalabas nun, uto-uto ka. Hello, sir. Ma'am Eva Santos. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am May Malagenya. Hello po, Sir Martsan, Sir Momong. Sabi ni Sir Momong, naniniwala din sa himala ng Diyos. Basta gugustuhin niya kung ang himala na nangyari ay napapaliwanag ba ng science o unexplainable. Baka siguro di pa niya takdang panahon kaya tuloy pa din ang buhay. Tama din na di naman palagi sensational ang himala. Kaya nga maraming forms ng miracle, di ba? Yung politiko nga lang na hindi na mangurakot, himala na yun eh. Dahil hindi naman normal na nangyayari yun, di ba? Yung mga politician na hindi nangungurakot. Pero kaya naman gawin kasi talaga yon. Pero yung sa nakasanayan natin na pag politician ay corrupt, pag may politician dyan na hindi corrupt, himala na yon. Form na ng miracle yon, di ba? Sabi ni Sir GC719, meron nga bungo yung nasa morgue na story nung ni-rape na nabuhay. Napanood mo ba yon? Mas matagal yun na namatay kesa dyan. Ano yun? Sabi nga ni Sir Jason Mandreza, good evening. Ask ko lang, Boss B, meron ganyang incident na nabuhay na bata, inilibing na sana dinaan sa simbahan sa Cebu. Sa Cebu ata yon, Visayas region. Uri ata ng seizure yun nangyari. May mga ganon insidente po ba ng ganon, Boss B? Bilang nasa medical field ka. May naririnig akong ganyan pero hindi ko pa naranasan na maka-encounter ng ganyan. Actually sa ano namin, sa pag-aaral namin, natatandaan ko nga may mga nadideklara talagang clinically dead pero buhay pa talaga. Kasi ang pinagbasihan yung pulso tsaka yung dilation ng pupil. Pero napaka-rare nun. Na napatunayan na may pulso pala talaga siya. Na ang nangyari, hindi lang siya hinuk sa machine. Kasi hindi mo talaga, sometimes yung pakiramdam natin, yung gaganunin lang natin, hindi sapat yun eh. Di ba kumbaga sa pagkuha ka ng temperature ng katawan, pag ito lang ang ginamit mo, ang papakiramdaman mo lang naman dito kung mainit o malamig eh. Hindi naman natin alam kung lagnat na ba yun o hindi pa. Di ba? Basta sinabi mo mainit. O paano mo nasabi lagnat yan? Kasi bago mo ma-consider na lagnat, di ba? Pasok siya sa lagnat kung 37.5 pataas. Yun ang normal temperature, 37.4 pababa eh. Kung 37.5 pababa yung temperature, lagnat na yon. Now, madidetermine mo ba yun sa kakaganon-ganon lang? Parang ganon yun sa pulso, Kailangan meron tayong batayan talaga, yung solid. Hindi pwedeng dahil hindi mo siya naramdaman, wala na siyang pulso. Baka meron naman, kaya lang mahina. 'Di ba? Sabing gano'n na ni Ma'am Rowan, good to hear na kahit skeptic kayo, you still believe in miracles. Yung pagiging skeptic naman kasi ang misconception, kapag sinabi mo kasing skeptic, ang pagkakaalam ng iba, hindi ka na naniniwala sa kahit na anong bagay. Believer din naman ako. Believer ako ng kahit na Ang gusto ko lang, may matibay lang na pruweba. Hindi yung kwento lang. Kung may nangyayari, naniniwala ba ako? Meron naman. Kaya lang kasi sa panahon ngayon, hindi na natin alam kasi kung ano yung totoo o hindi. Yung pagiging skeptic, tool mo yan para hindi ka maloko. Di ba? Katulad nun, pag sinabi, totoo ba, bungo, naniniwala ka ba sa aswang? Ang sagot ko, hindi ko talaga alam. Ayoko sabihin na hindi sila totoo. Paano kung may magpakita sa akin?
Paglabas ko ng bahay, biglang may manananggal na biglang lumipad. Kasi open ako sa possibilities eh. Kaya lang, bigyan nyo muna ako ng powerful na panghahawakan ko na yan ay totoo. Now, kung wala kayong mapapakita sana, yan ay kinuwento sa inyo ng lola mo, wala tayong patutunguhan sa ganun. Kahit ako, pwede ko rin kasi ikwento sa inyo na kinuwento din ng lola ko na may na-encounter siyang dragon. Di ba? Maniniwala na ba yan? Dahil ang sinabi ko, kinuwento ng lola ko na may alaga siyang dragon dati. Di ba, men? Hello, Sir Neil Lester. Sabi ni Ma'am Mira Kion, not impossible to God. God is more powerful than human. In Jesus' name, hindi kaya ipiliwanag ng science yan. Boss B. Kaya nga kung exhausted na lahat napag-usapan din namin sa sa DZRH. Kailangan talagang lahat i-exhaust mo na lahat ng explanation bago mo i-declare ang paranormal ang isang bagay. Now, kapag halimbawa lahat ng possible explanation ay na nadaanan na natin na verify na natin na hindi siya may explain, doon na tayo mag-iisip na paranormal. Mag-iisip pa lang tayo na paranormal. Kasi baka mamaya may mga hindi lang tayo nasuri sa sarili natin na baka yung iba ay hindi, naka-encounter na ako ng ganyan, di ba? Ganyan din ang nangyari sa akin noon. Malalaman natin na yun ay hindi paranormal. Hindi porket hindi na natin ma-explain ang isang bagay sa sarili natin, hindi naman natin alam ang lahat ng bagay eh. Di ba? Ako nga nung first time ko makakita ng alitap-tap noon, akala ko magical na yun eh. Kasi wala akong explanation do sa alitap. Ano ba yung umiilaw-ilaw na yan? Nakaka-amaze naman eh. 'Di ba? Tapos biglang may babasag ng trip mo na akala mo magic na yung nakikita. Hindi, alitap-tap lang yan, insekto lang yan. 'Di ba? Hello, Sir GC719. Sabi ni Sir Cholo Rocales, the Lazarus phenomenon is rare. Possibly underreported condition that happens when someone seems like to be dead, shows sign of life again. Typically, several minutes after health workers stop giving them CPR. The condition gets its name from Bible story in which Jesus resurrects Lazarus of Bethany. Baka ito yan. Baka Lazarus effect. Hindi, bago mo i-declare ang ganyan, sir, kailangan talaga ma-prove talagang dead siya eh. Kasi sa akin, hindi sapat yung naano lang ng tao, yung kinapa-kapa lang, di ba? Hello, Sir Jason Mandreza, Jan Sebas. Sa aming ganon, ni Sir Bernard Kenneth Suerte Felipe, kinudakan means kuhaan ng picture, comes from the Kodak, isang brand ng camera. Ay, hindi ko na naabutan yun, yung bandang 90s. Wala na, hindi pa ako tao niyan. Oy, halata yung mga edad. Di ba? Yung mga ganyan, hindi ko nga alam, kaya ka tinanong ko ano yung Kodakan, di ba? Alam ni Sir, ilang taong ka na, Sir? Ano ka na ba? 40 ka na ba? Sabi ni Ma'am Kopi ko, first ba ako? Di ka naman. Sabi ko ni Ma'am Sel doon, pinicturan po yan. Hello, Ma'am Sel. Kamusta na? Taga saan po kayo? Next video yung kagabi. Ano yung nangyari? Ma'am Kopi ko, hello. Sir Balong HQ, hello po. Sabi gano'n ni Usaping Mitolohiya, nag-guest na rin ako dyan, sir. Ilang taon na rin yung nakalipas. Boses ng Kabataan yung segment nila roon. Naalala ko dyan, din ako nag-OJT kasi looban lang banda yung booth ng Love Radio. Sabi gano'n ni Ma'am Eva Santos, hello daw. Hello, sir. Sabi gano'n ni Sir Francis Dacat. Tama, Sir Lance, huwag kayo makipag-collab sa mga toxic, lalo na dun sa... Wala akong nag-i-start ka na naman, Francis Dacat. Next!
Sir Paul Michael Gonzalez, ayoko kay Ray, naniniwala sa alien. Hindi, to be honest, ako naniniwala din ako na may alien talaga. Ako naniniwala ako kasi just imagine, ito sarili ko naman kung hindi kayo naniniwala sa alien, okay lang naman sa akin. Kasi kung i-imagine mo, ang lawak kasi ng universe eh. Tsaka proven na may alien life na talaga kasi may comment na nakitaan nilang fossil ng bakterya. 'Di ba bakterya buhay 'yon? So possible na meron talagang life sa ibang ano. Kasi just imagine, ang lawak ng universe, tayo bakterya lang ang Earth eh, sa sobrang laki ng universe. Tapos tayo lang ang may buhay, 'di ba? Hindi, depende sa argument na ihahain nyo na talagang tayo lang ang nabubuhay dito sa kalawakan, di ba? Sabi ni Walang Magawa, salamat kay Sir nagpaliwanag sa REMPAD. Madadaya din pala yun by using, radyo. Kaya pati nga susi ng susi ng yung wireless na sasakyan, yung keyless na sasakyan, pwede. Hello, Mami Malagenya. Sir Frankie Doodle Dandy, hello po. Ma'am Emmy, hello. Sir Momong, hello. Sir Joben TV, hello. Shoutout sa channel ni Sir. Ano ba yung channel mo, Sir Joben TV? UPS, hello. Sabi ni Walang Magawa TV, sabi ko sa'yo baka foggy. Sabi din ni Soldier. Sensya namin ikaw lang sa channel mo. Kaya ako nasabing wag magagalit. Di pa kasi kilala eh. Ano daw? Sorry, hindi ko naintindihan. Sabi gano'n ni One Big Fight, si Sir Neil Lester to eh. Ayos Manila. Dinaanan namin yan. Magre-review ako ng Diwata. Kinain ko kumain kami sa Diwata. Hello, Sir Mart San. Sa mga nagsasabi na first time, sabi ni Ma'am Casimira kasi, ay, sikat na si Mama Exposure na. Second time ko na po yan kay Sir Ray Sibayan. Nakapin po yung link nung unang punta ko. Hello, Sir Nicole Andres Krauskal, hello. Ma'am Victoria Protasio, hello. Nagkakamali ako nga dyan eh. Gabi ng Lagim, Gabi ng Misteryo pala yan kay Sir Ray Sibayan. Gabi ng Lagim ako ng Gabi ng Lagim. Manood kayo ng Gabi ng Lagim. Gabi ng Misteryo pala. Hindi Gabi ng Lagim. Hello, Sir Jonathan Eugenio, Sir GC719. Ma'am Paula the Explorer. John Crusade, hello po. So maraming salamat sa inyo. Proceed tayo doon sa main content natin. 10:00 ng gabi. Magandang gabi sa inyong lahat.